Hello? Hello po. Hi, magandang umaga kung nasa Pilipinas po kayo. Yes po, good morning po. Good morning. Ano pangalan po? May na lang po. May. Ayan. Yeah, Paano yung spelling ng May mo? With an E or with with a Y? why po? Y. Yung kanta Yeah, ng 'di ba, ng kanta ng ng Bee Gees, First of May. Alam mo 'yon? hindi po. When I was small and Christmas trees were tall. Hindi mo to No ba alam? pa siya, parang pang oldies ba Ay, yun? talagang iniinsulto mo ako dito. Talaga naman Sorry, bata ka pa nga pala. Ano lang naman to. Salbahe ka, no? Tsaka hindi mo naman Po. totoong pangalan to, no? Chinacharong mo lang naman kami. Opo. Anyways, si May. Ilan taong ka na, May? Kaka 29 lang po nung 24. Okay. At ikaw Yeah. ay nasaan ngayong gabi? Nasa bahay po ng friend ko sa Batangas. Ay, Batangas. Ba't nandiyan ka, naglayas ka? Ganun na nga papa, tsaka napalayas kaya ganun. Nino ng asawa? Wala po. Ng nanay ko po. Ano? May asawa ka na ba? Wala po, single. Single. Opo. Okay. Nakabahan ako, Papa Jack. Mhm. Buti kinausap niya ako kasi medyo ako nalungkot uli ako, ganun. Bakit? Nakita ko lang yung reels ng nanay ko, so parang naapektuhan uli ako, parang ganun. Nag-away kayo ng ng nanay mo? Oo po, nagkaroon ng sagutan, ganun. Pero as always, kalmado ako. It's just that yung nanay ko lang, parang nagagamit niya yun over me. Okay, Yung ganun. bigyan mo ako ng detalye, ma'am. Kasi parang Kasi po, mahaba-haba to, Papa Jack, okay lang ba yun? mm, Kasi, nakabahan, wait lang. Kasi po, mahirap po talaga kami dati. Okay. So, nakita ko kung gaano nahirapan yung nanay ko, ganyan. Tapos yung ulam namin, isang tuyo, mga ganon. So, sabi ko, pag nagtapos ako ng pag-aaral, tapos nagkatrabaho, naniyak agad ako. Ano tawag dito? Hindi ko siya maproblemahin sa pera, ganun. Tapos, hindi ko siya paiyakin. So, yung pangako kong yun, natali ako dun sa ganun hanggang sa tumanda ako. Like, umabot ako ng 29. So, nag-start ako mag-work ng 18. Nagtapos ako ng 2 years lang ng healthcare. And then, nag-start ako mag-work ng 18. Simula nun parang naging focus ko, priority ko, yung mother ko. Like, alam mo yung isang sabi lang, okay yan agad, ganito, ganyan. Tapos, yun, nagkasakit yung nanay ko, lahat po ako. I mean, may ambag yung iba kong mga ate, pero parang sa sobrang love ilan ko ba kayo sa magkakapatid? 3 po, tas ako bunso. Pero alam mo, May, sorry ha. Pero, I think nag-mature ka na maaga sa buhay. But you're young. You are just 29 years old. Yes po. Yes po. Pero, yun, Papa Jack, tawag dito? Hindi ko, na-spoil ko rin naman po yung sarili ko. It's just that masyado lang focus sa nanay ko, sa pamilya ko. Parang, lumaki po ako simula po nagtrabaho ako, ayoko po ng regret. Okay. Parang ayoko takot ako sa mawalan ng nanay, mawalan ng kapatid, mga ganun. Kaya parang lahat po binibigay ko. Which is not a bad thing. I mean, opo, hindi talaga siya kasi mataas po yung paggalang ko sa magulang ko. Sobrang respeto yung binibigay ko sa nanay ko. Kasi parang ganun ko siya ka-love. Parang sobrang love. asan tatay mo? Ganun po. Asan ang tatay mo? Nasa kabilang bahay po. So hiwalay sila. Sa nga yun? Opo. Sa nga nun, Papa Jack, yung nilingon ko din yung tatay ko kahit may iba na siyang
Yung, Okay. I mean, not for ano na parang ang buti mo, parang gano'n. Hindi naman po. Bali parang natali ako dun sa ganong sistema. Siguro parang na-witness ko po lahat. So parang Okay. sabi ko, pag nagkatrabaho ko, wala lang naman yung pera na yan, ganyan. Why not Ano bang tulungan mo? naging Hindi work mo, naman ma'am, by masama. the way? Sorry. Ano naging work mo? Billing po. Medical billing po. Okay. Medical Mm. biller ka. So, okay. Opo. Tapos, ano po, nag-VA po ako ngayon. Mhm. Bali po, Papa Jack, recently po, so ganun po yung ano namin, yung ano ng ano, travel po kami kahit saan, ganyan. More on sa pamilya po yung Ikaw at time sino? ko. Ikaw at sino? Yung ate ko po, tsaka yung nanay ko. So, Kasi isa ko pong ate. sagot mo yan. Opo, majority. Majority. Yeah. Kumbaga, ikaw yung Opo. promotor, no? Let's go, tara! O, kumbaga, parang, Opo, ito na ganun. lang sa'yo. Ako nang bahala sa mabibigat na Mm-mm. part. Okay. Okay. Yes po. Tapos, ano po, pero wala po akong kahit ano-ano doon. Yung parang ako yan, tapos ganyan. Wala pong ganon. Pure love po yung nafe-feel ko sa pamilya ko kasi takot po ako sa regrets. And then po, Okay. recently, hindi ko lang, ito na yun. Ito po yung nag-ano kami. Nagkaroon po kami ng ano. Meron po kasi akong sariling space doon kasi po, bali ito yung bahay ng nanay ko, tapos may katabi po na kung saan yung ate ko po doon nakatira before kasama yung pamilya niya. Mhm. Then umalis po kasi napalayas po ng nanay ko. E di ako po Bakit yung umalis. naman pinalayas ano naman naging gulo nila magnanay? Yung nanay ko po kasi parang masyado siyang emotional. Mm. Tapos parang mahilig po siya magpalayas. That's a good way to describe your mama. I like you, no? Gusto ko 'yan, no? Opo. Napaka-positive nung po siya? emotional yun nanay ko. Opo, kasi po siya eh. Ano siya, Papa Jack? Anong tawag dito? Mm. Parang sobrang love din po niya sa amin. Gusto niya i-control lahat. Gusto niya, yung parang hawakan yung emotion mo tapos magpi-feeling ganito siya. Parang kasi alam niyang love namin siya. Pero di ba lalo po sa akin. kayo magkakapatid, 3 kayong babae? Opo, opo. Okay. Tapos po ayun po, doon po ako tumira kasi hindi po okay yung ko dahil dalawa po yung trabaho ko, tapos mahirap po yung ginagawa ko. So kailangan ko po ng space na ako lang kasi mabilis po Okay. ako ma-distract. So tumira po ako doon, bali siya, up and down, ganun. Yung Okay. taas po, hindi po siya nagagamit kasi tinira ko yung mga aso ko doon. So tinanggal ko yung mga aso. So nabakante yung kasi kailangan ko pa siya ipaayos. Ngayon po, anong tawag dito? Yung taas, nagpagawa po ako ng plano doon sa bahay para lang yung maging maganda, maging bahay talaga. Gano'n, nagbayad po ako ng 7,000 doon para mapaayos. Yung itsura, yung ma-design. Magkano? Tapos po 7,000? Opo, 7,000. Mura naman Pa-design. nun. Opo, sa friend ko lang naman. Mura Ganun. yun. Opo, pero maliit lang naman po yung yung house namin, yung sa akin, parang siguro mga lang yan. Tumaas lang kaya parang 20 square meter, ganun. Maliit lang po siya, isang bahaba. So, excuse po. Tapos po. Talagang binigayan mo ko no? Sorry, Papa. Ngayon lang ako na-komportable. Bali, po, nung nito lang, sinabi ko nga po na papaayos ko po yun, ganyan. Then si Mama po, bigla niyang sinabi na gusto niya nang kunin yung taas. Sabi ko, yun na lang yung ko, para bang yung kaya ko namang po sa kanila yung parang peace of mind lang po yung nahanap ko. Yung parang bigay mo sa akin yung space na yun, since malaki po yung bahay ni Mama, parang sa kanya may kusina siya, may yung taas po gusto niyang galawin para i-connect niya sa bahay. Sa akin po, wala po kung CR, wala po kung tsaka pinaayos ko po yun. Yung though, sa kanya po yun, wala pong doon. Pero ang sabi ko sa kanya, kung papaayos mo kailangan ko maghanap ng lilipatan. Kasi parang kailangan ko po ng peace of mind, hindi po kami pwede magsama-sama sa kasi po, magulo po yung utak ko. Parang, mabilis po ako ma-distract. Tapos, yung maingay po kasi sila. So, tahimik po akong tao. So, kailangan ko po ng sarili kong space. Ma'am, di alam tahimik kang tao Okay. Madaldal na komportable ako. Yan po. Si
si mama po kasi sa sobrang love niya, dito kayo, ganyan. Kahit matanda na po kami, dito kayo. Tapos pag umalis ka, ano ka, yung tawag diyan, masama kang anak, ganyan. So gano'n po yung ano niya. Mm. Ngayon po nung bumili po kami ng, gulay sa baba sa malapit sa'min, nasapit po niya 'yun kasi po uuwi po yung mga pamangkin ko and then do'n po sila matutulog sa'kin kasi may aircon po ako do'n. Ta's kakalagay ko lang nun Papa Jack na aircon. Mm. Pero sila naano niyo 'to Papa Jack, yung nilagyan ko sila ng aircon pero sa'kin sobrang sobrang init. Yung gano'n, yung parang umuusok ka na sa init sa sarili mong ano. Pero sila yung may aircon ta's ikaw di ka na makahinga do'n. Ta's nito po nung bumili Pero 'di lang ba ako last week. nakitulog lang naman sila? Sino po? Ano ba, yung aircon na ano ba, kanila na ba yung room? Hindi hindi po kasi bumili po ako ng sarili kong aircon Papa Jack nung last 2 weeks siguro. Okay. Tapos po naiba yung ano ni mama, parang do'n na siya nag-start na mag-isip ng mga gano'ng bagay na gusto niya kunin yung taas, gano'n. Para pong nasanay po ako na sa'kin yung second. Sa kanila po Hmm. yung ano po, yung ano, nung binili ko nga yung Papa Jack sabi ko kala mama na lang kaya 'to ta's sa'kin na lang yung luma. Tapos parang sabi ko, "Ano ba 'yan, lagi na lang sa'kin yung second hand," gano'n. Pero kaya po kinuha ko yun. Tapos nung binili ko yun Papa Jack nung last 2 weeks, nag-explain pa ako na sobra kasi init dun, 'di na ako makahinga, gano'n, gano'n. Para pong lagi akong nag-e-explain, gano'n. So nung ano po, yun na nga po nag-start yun nung nakabit yung aircon tapos nakakatulog na ako maayos, ganyan. Nag-start na siyang gumulo yung utak niya na gagawin niyang tambakan yung taas, lalagay niya mga aso doon, tapos tulugan ng ate ko, tapos tulugan niya. Yung parang po na ano ako na hindi ako mapakali kasi parang yun lang naman po yung hinihiling ko sa kanya na wag akong galawin dun sa part na yun. Kasi yun, nandun po yung space ko, yung ganun. Tapos po, para pong nag-i-start siya ng gera, like yung tono po ng magulang na parang wala kang magagawa, parang gano'n. So nung ano po, din nga po balik tayo dun sa bumili po kami ng ulam sa baba. Sinabi niya po sa'kin, yung pagkasabi ko po na hanap na ako man ng ano, ganito po tono ko, like hindi po kasi ako ano, kumalma na po ako simula na nakakainom ng pang-high blood. So, ano po, yung sinabi ko po sa kanya na hanap na ako ng ano niya, ng tirahan, ganyan, 'pag ganyan. Tapos sabi niya, "Go ahead." Gumanon siya sa'kin. Eh, yung pinakaayoko po kasi Papa Jack, yung napapalayas. Yung salita pong Mm. gano'n, masakit po kasi sa'kin yun. Na parang pakiramdam ko nung moment na yun na sila yung pina-priority ko pero yung gano'ng bagay parang ano, parang gano'n lang siya kabilis i-ano sa'kin, sabihin sa'kin yung gano'n. So sabi ko, sa part ko po Papa Jack, gusto ko po talaga bumukod. Pero naiisip ko po kasi nanay ko. Siyempre po matanda na, magsi-60 na siya. Naisip ko na, konti na lang yung ano ni mama, dapat magsaya kami, dapat ma-enjoy niya yung life niya kasi siyempre kung gusto ko umalis, gusto rin naman niya umalis. So nga ganun po. So kaya po ayoko ng regrets. Lahat lahat talaga siya yung priority ko kasi na-witness ko kung gaano nahirapan yung nanay ko, eh. Kaya nung nag-work po ako, nag-start ako ano, naka-focus ako sa kanya 100%. Like ano, galawin niyo na lahat, wag lang yung nanay. Gano'n po yung love ko sa nanay ko, eh. Tapos po nung sinabi po niya yun, parang nasaktan ako na sinabi niyang go ahead. Tapos sabi niya, tinatakot mo ako. Sabi ko, "Ma, hindi kita tinatakot. Nagsasalita lang ako. Hindi, alam ko naman di ka takot." Gumanon ako. Tapos sabi ko, hindi naman, ano 'to, alam ko namang ano, ano 'to, ayun nga po, alam ko naman hindi ka natatakot na gano'n. Pero po nasaktan po talaga ako nung ano, yung gabi po na naghiwalay kami. Sabi ko sa kanya, "Buti na lang aircon lang yung binili ko. Pinapaisip mo sa akin na 'di pala ako puwede magpundar diyan kasi kukunin mo lang din pala." Gano'n po. Tapos nung naghiwalay na po kami, dun na po iyak na po ako ng iyak kasi nga nasaktan ako sa part na parang wala man lang tumitingin sa'kin, nagko-consider ng feelings ko, laging pakiramdam ko lagi ko silang kino-consider. Tapos lagi po basta alam ko po sa sarili kung gaano ko sila ano, tini tinitignan, parang ako bahala diyan. Parang feeling responsible kasi nakita ko sa mga kapatid ko kung gaano nila i-treat yung nanay ko na hindi hindi po okay. So,
parang ano lang, parang okay lang na sila na sumagot sila sa nanay ko, tapos yung ma-hurt yung nanay ko. Tapos parang sabi ko, ba't gano'n sila? Kaya po nung nag-start po ako mag-work, sabi ko lahat ng best ibibigay ko sa ano tawag diyan, iyak ako, sa nanay ko. So, yung ano po nun, Lahat ng ano ng lahat po nung best, yung parang best. kung ano gusto mo, kung ano yung kung ano yung Lahat ng best. Yun ba yung sinabi mo, best? yeah, yes Iba po. yung dinig Lahat ko po eh. nung Punong-puno ng ano laway eh. dinig mo, Papa Jack? Lumunok ka nga muna. Game. Sorry. Naiyak kasi ako, Papa Jack. Charot lang. Game. So, Game. ano po, yun na nga. So, lahat po ng yung hindi po niya naranasan dati at kami rin naman po, lahat po ng hindi po namin naranasan before, basta po na kumikita kami, parang, sige okay lang yan, wala pong regrets, yung ganon. At least po, if ever, wag naman, yung dumating yung araw na ano na, wala pong pagsisisi, laging ganon po yung ano ko. So, nito nga po, yun po, nag-iiyak-iyak po ako, ganyan. Tapos, kala ko okay na. Sabi ko kay mama, chinat ko siya. Sabi ko, if ever na, galawin mo na to, since na nahingi ko na yung permission mo, ano to, okay lang ba maghanap na ako ng, ng lilipatan? Kasi, hindi ko kasi pwedeng na okay lang sa akin na ginalaw mo yung taas dahil dun po yung CR ko eh. Tapos parang yun po yung safe space ko eh. So sabi ko sa kanya na hindi naman din talaga tama na yung anak na 29 na nakapisan pa rin sa magulang. Naiintindihan ko naman yun, mana sa'yo to. Sabi ko po, wala naman akong at least meron na akong permission mo. Ganun po yung pagkakasabi ko kasi hindi po kasi ako na yung balagbag umano sa nanay ko. Kaya feeling ko sa lahat ng argumento, lagi pong kalmado kasi pag sa magulang po, pero sa iba hindi po. Sa magulang lang, feeling ko naaayos naman basta maayos ang pananalita. So, nung po na yun, hindi po niya binasa, hindi siya nag-react, wala. Pero kinabukasan po nung after ng shift ko, that was Miyerkules, doon po siya nag-reply na napakahaba na parang walang parang masamang anak, walang kwento, yung mga ganun po, yung parang nagmamalaki ako, mga ganun, tapos parang sinusumbat ko yung mga ganun po, mga salitang masasakit. Ngayon, sabi ko, mama, basta nag-explain po ako sa kanya na ang sinasabi po pala niya, sorry Papa Jack, nung gabi po kasing bumaba kami, may nasabi po ako, sabi ko sa kanya, alam mama, pag ganyan topic mo, ayaw kitang kasama. Gumanon ako kasi po hindi po komportable na yun yung tinatopic niya kasi po natitrigger ako. Parang feeling ko mag-aaway na kami ng nanay ko. Anong topic? Siyempre po, yung sa bahay po, yung sabi niya, gagalawin niya na yun, i-connect niya sa kabila sa kanya. So, pag ganun po, na po talaga ako, parang hindi ko alam kung nire-react ako. Kaya po nasabi ko na, ayaw kitang kasama mo pag ganyan tinatopic mo. So, tinis niya po yun. Sinabi po niya na kala niya sa lahat ng travel namin, pinipilit ko lang yung sarili ko na isama siya, yung ganon. So, eto po, yung kinabukasan na po, nag-reply po siya ng napakahaba. Tapos sabi niya, pumunta ka nga dito, mag-usap tayo. Sabi ko, ayoko ma'am, matutulog ako. Kasi sanay na po ako doon, sa ganon niya. Yung lagi niya akong kakausapin, tapos sasabihan ng masasakit. Last time po nung lumipat po ako sa bahay na yon, sinabihan po niya ako na, kasi sabi ko, ayoko makarinig, sabi ko sa kapatid ko, ayoko makarinig ng pagpapalayas kasi ganun po ginawa niya sa ate kong panganay. Sana pag umano ako dito, ayoko ng ganun. Kasi po, ang kapalit po na magbayad po ako ng tubig ilaw. Ayun po ang kapalit nun. Ngayon, nabasa po ng nanay ko yun, pumunta po siya. Tapos, ano yung sinasabi mo sa akin? Ganyan. Tapos sabi ko, ano yung ma? Ganyan. Tapos sabi niya, akala ko napakaswerte ko naging anak ka. Napakamalas ko pala. Tapos sobrang tigas ko po kasi po dami ko pong stress. Gawa nga nung pandemic ako lang lahat. Wala po ng work yung ate ko. Nasaktan po ako ng sobra pero hindi po ko umiyak sa tigas ko. Pero yung sinabi po niya na natatandaan ko lahat. Then, nung nag-usap po kami nung Wednesday, sinabi po niya na ano ba yung mo, yung mga normal po na salita, pero ang hindi ko malilimutan po yung napaka-malas kong naging anak ka, napakasama mong anak. Sabi mo, ayaw mo kong kasama.
bakit sinabi ko ba? Oo, nabibigay mo sa akin lahat ng gusto ko. Bakit lisensya ba yun para basusin mo ko? Ganyan-ganyan. Ang 'pag gano'n po yung ano 'to, 'pag hindi po niya nagugustuhan yung mga gano'n sa mga topic na ano, yun po yung sinasabi niyang lisensya. Na sabihin yung 'pag feeling niya sinagot ko siya, yun po yung akala niya lisensya ko na sagutin siya, gano'n. Tapos sabi ko sa kanya, "Ano ba yun ma, pagod ako wala pa akong tulog," sabi ko po that time. Tapos sabi ko, "Hindi mo alam ma kung gaano kita ano 'to, hindi mo alam kung gaano kita ginagalang at nirerespeto. Kung alam mo lang," sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, "Bakit nirerespeto mo ba ako?" Mga gano'n. Dami po niyang ano, sabi niya, "Pinaiyak mo ang magulang mo." Sabi ko, "Hindi ko pangarap paiyakin ang magulang ko. Ikaw lang nagpapaiyak sa sa sarili mo ma. Wala akong wala akong ninanais na kahit ano sa'yo. Ang gusto ko lang peace of mind." Sabi ko pong gano'n. Tapos sabi niya, "Sinusumbat mo yung mga ginawa mo sa'kin? Bakit hiningi ko ba yun?" Gano'n po yung sabi niya sa'kin. Ta's ako po, sabi ko sabi ko, "Sumbat ba yun ma? Sige anong sasabihin ko sa'yo? Anong ipanlalaban ko sa'yo na ano, na wala akong na palamunin ako dito, na wala akong ginagawa kaya okey lang na kung anong gawin mo?" Gano'n ba yung gusto mong sabihin ko? Hindi ako nanunumbat, sinasabi ko lang. Sabi ko, "Wag mo i-twist kung anong sinabi ko." Kasi po, sa loob ko, Papa Jack, wala po akong hindi ko po wala po akong kakaunting na ano, kasi sa loob ko po pure love yung binibigay ko sa magulang ko. And then po, nung sinabihan niya po ako nun, nasaktan po ako. Ngayon po, bago po siya umalis, tinanong ko siya. Kasi po, sabi ko sa kanya muna, sabi ko, "Ma, please, wag mo akong sabihan ng masasakit kasi alam mong dinidibdib ko yan. Wag mo akong sabihan." Sinabi pa rin niya. Tapos, yung pag-aalis na siya, sabi ko, "Totoo ba? Ganyan talaga nararamdaman mo, ma?" Tapos sumagot, "Oo." Tapos tumalikod ako, umiyak ako kasi nga parang, ang sakit naman nun kasi, ay naku, naiyak ako. Lahat binibigay ko sa inyo, pero hindi po ako nanunumbat. Sinasabi ko lang po yung mga ano ko, na kung gaano ko sila pina-priority. Pero gano'n pala yung tingin sa'yo na para kang nanunumbat na 'pag may nasagasaan ka sa part niya, may pakiramdam niya ano, ano 'to, masamang anak ka na. Gano'n po sa'ming tatlo. Kung sino po matira, siya po mabuti. 'Pag itong mabuti gumawa ng against sa kanya, napakasama po, ikukuwento niya sa iba, ganyan-ganyan. Sabi ko nga po nag-usap kami, "Alam mo mama, mahilig ka kasi magpalayas, eh. Lahat na lang ng anak mo masama. Ba't hindi ka nakikinig? Alam mo ba hindi mo wala kang pinapakinggan sa'min. Ito sinasabi ko sa'yo kung anong nasa loob ko, pero wala kang pinapakinggan. Hindi mo dinidinig kung anong sinasabi ko, kung ano yung concern ko." Tapos sabi, "Nakikinig ako." Tapos bla bla bla, ang dami na po niyang sinabi. Tapos parang nanahimik na lang po ako kasi parang sabi ko, wala rin namang point, gano'n din naman. Tapos po, ano, sinabi po niya sa'kin, "Oh, ba't ka pa hihingi ng 1 buwan? Ba't hindi ka pa ngayon lumayas?" Gano'n po. Tas may habol po siyang ganito, "Total deserve ko naman mag-isa." Gano'n po. So, ako po kasi kahinaan ko yung nanay ko. So, yung mga gano'n dati po naapektuhan talaga ako, like lagi po ako nagso-sorry, like kung mapasama ako sa loob na lagi ko pong naisip na, "Wag mo pasamain yung loob ng magulang mo, okey lang sumama yung loob mo, wag lang yung magulang mo." Kasi pakiramdam ko po, Papa Jack, kaya po ako bini-bless dahil sa ano 'to, sa magulang ko, sa mga magulang ko, kasi po yung tatay ko sinusuportahan ko din, tapos yung ano ko, mama ko, feeling ko 'pag mabait ka sa magulang mo, hindi ka pababayaan. So, parang for me po, gano'n po talaga, which is napatunayan ko naman po, totoo naman po 'yun. Kasi sa tagal po ng panahon, hindi naman po talaga ako pinabayaan, pati yung pamilya ko. So ayun po, Papa Jack, yung ano 'to, sinabi po niya na umalis ako, ba't hindi pa ako umalis ngayon, deserve ko naman mag-isa. Ang pumasok po sa utak ko, ba't hindi ako umalis ngayon? So nag-ano po ako, nag-iba po yung aura ko, tapos sabi ko, sige, gumanon lang po ako. Kasi yun po yung magic word na ayoko pong marinig yun sa magulang ko. Kasi po, kaya po ako nasa magulang ko until nagganito na, kahit hindi po, kahit ang dami pong toxic, ganyan, parang tinitiis ko po kasi ano siya,
para po sa nanay ko. So, nung sinabi po niya yon, good thing nandito kasi nandun sa bahay yung maleta ko po na galing pang Taiwan. Hindi ko siya, hindi, yung mga gamit ko, hindi ko pa na ano. Na yun pa rin yung dala ko hanggang nung umalis ako, pinako na po yung ibang mga gamit, ganyan. Tapos pag alis ko, yung lumabas po ako ng pinto, sabi ko kay mama, sabi ko, maalis na ako. Yung susi nandito, ganyan po tono ko. Tapos dala ko po yung maleta ko, tapos yung pakiramdam ko po that time, nanginginig po yung tuhod ko kasi parang I feel like it's forever. Parang feeling ko napuno ako ng nanay ko. Ganun po yung pakiramdam ko. So, nung habang papalayo po ako, papunta po ako dun sa sa garahe. Ano 'to, ang dala ko lang po laptop, maleta, ganyan. Tapos kinontak ko po yung isa kong friend. Tapos po yun po nag-iiyak-iyak po ako. Tapos natiis ko po yung nanay ko ano, ng hanggang ngayon po. Pero nung pagdating nung Thursday ng madaling araw, kasi hindi po siya makatulog. Lagi siyang nagsasabi na yung about po sa yung inaano niya po yung pakiramdam niya na masamang anak, mga gano'n-gano'n po. Tapos biglang sasabihin niya na, "Ikaw yung kahinaan ko," mga ganyan. So, nadadala po ako do'n. Sabi ko sa kanya, na okay na yan, wala naman tayong issue, okay na yan. Sabi ko, hayaan mo na lang muna ako magmuni-muni, mag-isip, hayaan mo na muna ako na dibdibin kung ano yung nangyari. Kasi parang ngayon ko lang nabigyan ng chance yung sarili ko po na ang tawag dito, ma-feel, yung ma-validate yung kung anong feelings ko. Lagi po kasing nire-reject siya ng sarili ko dahil lagi ko pong iniisip na, syempre sa nanay ko po, parang okay na ako na sumama loob, wag lang yung nanay ko. Lagi pong ganun. Tapos, nag-sorry po ako, sabi ko, kasi tinanong ko po yung boss ko parang sabi ko, tingin mo tama na makipag-reconcile ako sa mama ko kahit ang sakit-sakit? Tapos sabi niya, bahala na daw yung Diyos, ganyan. Tapos sa mama ko, yung parang kailangan gawin ko yung part ko bilang anak na lagi ako makipag-ayos sa nanay ko. So, nung moment po na yun, nanghingi po ako ng sorry. Sabi ko, pasensya naman sa mga nasabi ko kasi napasama mo din naman yung loob ko. Kung napasama ako loob mo, pasensya na, sorry, ganyan-ganyan. Sa ngayon po, sabi ko sa ngayon, hayaan mo na muna gawin ko yung gusto ko. Ganun po. Tapos hindi na po siya nag-reply. Sabi niya lang, gamot mo. So it means okay na kami. So okay na kami, parang inayos ko na yung feelings niya para hindi ko na po iisipin yung feelings niya habang iniisip ko yung sa akin. Tapos Papa Jack, hindi pa pala siya ganun ka okay kasi nagpo-post pa siya ng mga about sa anak, ganyan. So, okay lang, parang unti-unti kumakalma pero hindi pa rin po parang feeling lost ako that time. Birthday ko po nung 24, kaya parang hindi man lang nila ako inisip na, wala man lang nakaisip sa akin na magbe-birthday ako. Talagang sama lang ng loob, yung kayang ibigay. Tapos po, nung moment na yon, kumakain po ako sa isang fast food. And then, bigla po sabi ng ate ko na, "Naku, si mama, wag mo na yung bigyan ng yung monthly allowance po niya, tapos huwag ka nang magbayad ng kuryente. Magbukod ka na, ginalaw na niya yung bahay." So, lalo po ako nagalit, Papa Jack. Parang hindi po ako galit sa magulang ko. Galit po ako sa kung ano yung ginagawa niya. Hindi po talaga ako galit Yung sinasabi nila na magalit ka sa mo kasi ganyan siya. Yung ginagawa po niya, yung nagagalit po ako. Tapos yung ganun po yung ko narinig ko, sabi ko, gugupitin ko na yung buhok ko. Kasi po, Papa Jack, mahaba po buhok ko. And sa church po namin, hindi po pwedeng gupitin. Ganon. So, naging inactive naman po ako doon. Pero, hindi ko po talaga ginugupitan to. Kasi, magagalit po yung nanay ko. Ganon po. Nung nablangko po ako sa lahat, parang gusto ko po maano yung magulang ko emotionally. Yung total di naman nila ako iniisip, so dapat di ko rin sila isipin, di ba? Ito po yung ko sa nanay ko, parang mabait akong tapos hindi ko to gugupitan, mga ganyan. Nung araw po na yun, Papa Jack, kahit masakit po sa akin, pumunta po ako sa salon, tapos parang ayaw ko pong gawin pero kailangan ko siyang gawin kasi
gusto ko pong anuhin yung nanay ko emotionally. Parang gusto ko pong, yun po yung ano ko, revenge ko. Pero ayaw ko po siyang gawin. Tapos nung moment na yon, nung ang haba po kasi ang buhok ko hanggang lagpas po ng tuhod. Sa What? binti po. Yeah, yes po. Tapos, Ang tapos po haba nung naman ng buhok ginupitan, mo. opo, hindi po siya nagupitan simula nung ano, Talaga? nung bata po, opo. Okay, Tapos okay. po, iningatan ko po siya ng ano, kahit po parang 7 years na po ata akong inactive sa church. Pero iningatan ko po siya kasi ngayon po yung gusto ng nanay ko. Nung araw po na yun, Papa Jack, sobrang kabado ako. Sobrang ayaw ko siyang gawin. Pero feeling, blanco na po ako eh. Alam mo po yun, yung parang wala ka nang maisip na ano, ito lang yung way ko para ano. Kasi hindi na po ako kinakausap ng sarili ko. Dati po kasi laging may ano, may parang may loob ka na gawin niya, ganito, ganyan. Wala po. Sobrang plain, sobrang tahimik, ganon. So, umiiyak lang po ako. Nagtitake po kasi ako ng ashwagandha. So, nagpapakalma siya sa akin pero umiiyak ako. So, nung moment po na yun, nakaupo na ako sa ano, sa salon. Grabe po yung ano ko, yung iyak ko noon. Talagang, ano tawag dyan, ayaw ko po siyang gawin kasi nga iningatan ko siya ng sobrang ilang taon. Tapos, yun po, ginupitan na po niya. Tapos parang, wala po akong choice eh. Parang, yun na po yung way. Tapos yung paglabas ko po nung salon, ayun po, iyak po ako ng iyak. Tapos sabi ko, Hanggang saan na kasi lang yung buhok gano'n mo din na. ngayon? Hanggang ano po, bewang. Tapos, Mahaba pa nagpa-layer rin. po kasi ako. Oo. Mahaba pa rin, Ano po no? yung, opo. Akala ko Pero nagpamohok ka eh. ano, Di ba? Mm. grabe. Tapos ayun, Papa Jack, yung sobrang ano, then after po ito maputulan, nag-work po ako sa Starbucks, ganyan. After po to maano, parang doon lang nagsalita yung sarili ko. Yung parang doon lang nag-ano na ako, malma ka na, okay na, parang ganun po. Ganun po yung nangyari. So, kumalma naman po ako. Kaso yung, ano to, stress pa rin po, ganun. Kahit po libangin ko Mm-mm. yung sarili ko, na-stress pa rin po ako. Kasi nga, naisip ko yung nanay ko. Pero po, Papa Jack, this is different po. Kasi, yung iba po yung puno ko po ngayon sa magulang ko. Ito po yung pinakaunang beses na natiis ko yung nanay ko. As in, hindi ako umuwi. Hindi ko po chinachat after ko po mag-sorry. Ay, chinat ko po nung binati niya po ako na, sabi niya bigla niya po binawi na ginalaw niya yung bahay. Bigla niya sinabi na, pwede ka na umuwi anak. Ano to, ipinaayos ko na yung bahay, ganyan-ganyan. Na ano to, hindi na yung tutulo, mga ganun-ganun po. So sabi ko, ano to, yung doon po kasi sa hagdan, parang open po yung area. So, pumapasok po yung ulan. So, sinabi po niya na inayos na daw po niya yun. Tapos sabi niya, happy birthday anak, ganyan. Tapos sabi ko, salamat sa pagbati ma, I love you. Ganon lang po yung sagot ko. Yung hindi na po ako nag-focus dun sa pinayos yung bahay, ganyan. Para po, alam ko naman po sa kanya yun. So, parang wala ng topic. Hindi pa rin po ako nakakapag-decide kung ano to, kung uupa po ako or babalik pa ba ako or what, hindi ko po alam. Ngayon po, nakita ko po kanina, okay na po sana eh, kasi kaya po hindi pa rin ako umuwi dahil po nagpaputol po ako ng buhok. So, hindi ko, parang okay na kami doon sa bahay, hindi ko lang alam kung paano ako magpapakita sa kanya. Ganon. Pero kanina po, ano lang yung pagkaano ko po sa inyo bigla ko pong in-unfollow ko po kasi siya. Tapos nung tinignan ko po yung Facebook niya, doon po nag-reels, ganyan, na parang yung about po sa pagiging, masama kayong anak, wag kung namatay ako, wag kayong iiyak, ganun. For me po, Papa Chuck, para siyang manipulative. Yung datingan. Kasi po, never po niyang kinonsider na may mali din siya. Sabi po kasi niya hindi magpapakumbaba ang magulang. Tama naman po yun. Pero sa ko po parang hindi naman po pwede na hindi rin nagkakamali yung magulang. Siguro po talaga namang utang na loob ko naman po talaga yun. Pero katulad po nito, nasaktan po niya yung damdamin ko. Parang pakiramdam ko, deserve ko din ng sorry since sorry din naman ako. Vocal po kasi ako, Papa Jack eh. Parang ako sa kanya eh. Wala namang masama kung sabihin mo mahal mo. Huwag mo nang saktan yung damdamin. Kung mahal mo, mahal mo. Huwag ka nang magsalita pa ng kung ano.
paligoy-ligoy. Gano'n po akong tao, Papa Jack. Para pong, ba't mo pa ako kailangang saktan, baka bukas wala na tayo. Parang gano'n po. So yun po yung nakikita kong way na parang gusto niya po akong tirahin sa yung emotion. Kasi alam niya kahinaan ko po siya. Siya po weakness ko eh. Sabi ko po hindi ko po papaputol yung buhok ko nang dahil sa kanya. Pero siya po yung naging kalaban ko. Kaya po ginawa ko. Yun po yung pinaka-worst na naging decision ko po sa buhay ko. Kasi iningatan ko po talaga yung buhok ko, Papa Jack. And to think po na nagawa ko yung ganong bagay. Parang yun na po yung pinakamatindi sa akin. So, yun po, ngayon po sabi po ng mga friends ko ganyan na it's time for you to decide na magbukod ganyan on your own kasi still babalik pa rin naman yun, toxic pa rin, ganyan. So, ayun po yung nangyari, Papa Jack. Hindi ako masyadong naiyak pero ilang araw po akong umiyak. Kasi nga nung birthday ko po kasi kasama ko lang po yung ilan kong friends. Tapos wala po akong nanahimik po ako sa family ko. First time po yun sa simula nung nag-work ako. Hindi po sila po yung lagi kong kasama. But Tapos ano ba yung first time nyo, ko yung belief system nyo? Do you celebrate birthdays? Hindi po. Ano nga po, may po kasi ako, di ba po, na ayoko ng regrets. Hindi, tinatanong ko lang na, Ano po? do you celebrate Mm. birthdays sa religion ninyo? Hindi po. Ano ko lang po yun. So, wag Do you celebrate? Opo, nag-ano po kami. Pero hindi po siya, yung connected sa religion. It's just that yung memories, yung... Kaya tinatanong ko lang kasi I just wanna know kung is your religion celebrating birthday? Tinatanong ko lang. Nag-celebrate naman po. Okay. Then, yun po, Papa Jack. Parang ang tanong ko po kasi, naguguluhan po ako kung tama ba na bumukod ako. Tapos, hindi ko naman po sila pababayaan. Like, ako pa rin pong babayad na kuryente, may monthly allowance pa rin yung nanay ko. Parang, naiisip ko po kasi na baka magdamdam ng sobra yung nanay ko. And, parang naiisip ko pa rin po siya. Pero puno na po ako. Parang, napuno po talaga ako, Papa Jack. Ganun po. Okay. So, hindi ko po alam. Ayun po. Yun po yung tanong ko. Okay. Anong tanong doon? Wala namang tanong doon. Kung bubukod po ako, kasi sabi po ng mga friends ko, bumukod na daw ako and just start a life with your, just on your own. Ganun po. Okay. Ready? Ready po. Okay. Well, at face value, madaling ma-misunderstand yung buong kwento mo You could either be right, you could either be wrong sa kwento mo. But I know that you're coming from place of pain. Kasi all you want is to be there for your mom. That I get from your story. Tama? Okay. But then again, on the other hand, hindi natin kasi alam mo in every corner of your story, sa bawat kanto ng kwento mo, kailangan mong ipamukha sa akin na inilaan mo ang lahat para sa nanay mo. That's why it gives you the right to decide on a house that's not yours. Ganun yung equation eh. Tama? Kaya medyo may expectation ka kasi nga, hindi ka nag-invest ng pansarili mo. In-invest mo to sa nanay mo. In return, you feel like you have more say dun sa bahay. Kasi nga, yun yung feeling mo entitled ka eh. And it's not wrong. Kasi traditionally, bunso, di ba? Sa kanya naiiwan ng bahay. Traditionally, hindi naman legally yun. Traditionally lang. No? Siguro naandun ka sa part na yun. Na hinahanap mo yung niche mo doon sa pamamahay ng nanay mo. Ano po? Kasi you've invested most of what you have doon sa nanay mo and you did not invest for yourself. At feeling mo yun yung trade-off mo na deserve mo. Yes, you were saying? Ano po, Papa Jack, hindi po kasi niya kami inaalaw na puro po siya palayas. Pero hindi niya po kami, siya lang po iniisip namin na, syempre po, wala po kasing, sa totoo lang, Papa Jack,
gusto ko po mag-grow ng ng sana makaalis ako nang hindi sumasama loob ng nanay Well, ko, I'm yung getting gano'n. there now. If you allow me to finish my thought, Yes po. okay? Unless may gusto ka pang idagdag at makikinig ako sa Yun iyo. lang po. Alright. No? Yun lang po, Papa. Narinig naman kita at naintindihan naman kita. Opo. Ready? Yes po. So yun ang pakiramdam ko, that ang trade-off nung you spending most of what you should have saved for yourself, you spend it with your for your mom, Mm. 'di ba? Ang trade-off sa nun na baka naman sakaling Mm. kahit pa paano mas may say ako. Pero hindi kasi yun ang equation nun eh. Hindi yun ang equation nun, May. It's not about that eh. Alam mo kasi pag pamilya ka, especially pag close-knit family kasi kayo, there are things that you don't say. Mostly nang nangyayari, most of your arrangements kasi ay pakiramdaman. Tama? Opo. Pinagawa mo yung ganito, pinakiramdaman mo na lang. There was no yung formal na maakin tong space na to ha. Kumbaga it's just playing it by ear. Tama, mali? Yes po. Kumbaga para sa iyo parang nakita mo naman inoccupy ko to, ininhibit ko to eh. Bakit parang walang bilang sa iyo na alam mong dito yung safe space ko. Pero sa kaduluduluhan ng araw, that place is not yours eh. Yes po. Whatever you do, you don't own the place. Pwede kang magsama-samaan ng loob na hindi mo nakuha yung para sa iyo dahil anak ka naman, but that's not yours, 'di ba? Yan ang bottom line nun. Nakakasama ba ng loob? Of course. I exactly get where you're coming from. But then again, magkausap tayo ngayong gabi I want you to know and I want you to remember something. That I do not have the appetite na lumala ang away niyo magnanay. Wala ako sa part na 'yan. Okay? So, sa mga pulat ng payo ko sa iyo, you are never going to hear me magnify ano man yung ongoing fight ninyo. Because if that's my direction, magsara na tong show na to. Wala na akong kwenta pag gano'n, no? Pag-aawayin ko pa kayo. Right? Okay. I'll take your problem coming from a different angle. Ready? Yes po. Okay. You are 29 years old, May. Tama? There will really come a point or a time in your life wherein you are going to find your own niche. Your own place under the sun. In your own words, you said you want to grow. Now, there will really come a point in time that you're going to spread your wings and no longer fly under the shadow and under the belt of your mom. Medyo malungkot lang na it had to happen the way it happened right now. Pero darating to that you will have to spread your wings and find your own identity somewhere out there. Nakakasunod? Yes po. And maybe this is it right now. Maybe you're about to spread your wings. Know what it means to be independent. Learn how to navigate the world. Kasi alam mo, yung being around our mom, we don't really have to ask for advice from them eh. But the mere fact that they are there pag umuwi tayo, that provides a lot of security for us. Tama, mali? Yes. Yes. Hindi natin kailangan tanungin. Pero coming home to a house na nandun ang nanay mo, that says a lot. And you have that for many years now. And maybe it's about time for you to spread your wings and not have that kind of security and learn how to be strong on your own. Yes. It doesn't mean, May, that you have to cut the ties between you and your mom. Yung away niyo ng nanay mo, hindi ko para pakialaman niya kasi naniniwala ako na it will not be the last time, it's not the first time, and it will not be the last time na mag-aaway kayo. 4 kayong babae sa pamilyang ito. The 4 of you are emotional creatures. Tama, mali? Yeah. Di ba? So I wouldn't be surprised kung meron kayong ganitong eksena sa buhay because you are emotional. Di ba? Kayo magnanay. Di ba? I mean,
Ang maganda lang dito is that hearing you, you are so vocal that you love your mom. But for now, you're 29 years old. Maybe you can love your mom from afar and find your niche under the sun. Chase your own shadow and learn life's adventure. No? Maybe it's time for you to spread your wings and soar higher than your flight now. It doesn't mean that you are disobeying your mom. You are just trying to find your own identity. Alam mo, sooner or later, May, no? Life will give you reasons to go through the same process that you're going through now. Medyo weird lang na ganito yung pinag-umpisahan. Tama? Yes. Yeah. Consider this one a redirection more than anything else. Yes. Okay. Now, let's go to the actual decision. Do you go back to your mom or do you find your own place? You can do both. Mhm. You can find your own place and still go back to your mom most days of the week. Mhm. You can do both. You're single. Mhm. Balikan ko lang yung nanay mo nagpo-post ng kung ano-ano, tama? Yes po. One day you will have your own time to talk to her na makiusap ka sa part na yan because that's very wrong. I mean, your mom shouldn't be doing that. Di ba? Your mom shouldn't be doing that. No? Sa part na yan, hindi ko makakampihan nanay mo. I really hate people who posts everything online. Di ba? Yung, why do you have to air all your dirty laundry publicly? So one day you will get your time with your mom. Yeah. Nagtataka lang ako, you are now 29 years old, bunso ka ng 3 magkakapatid na babae. By now, huwag na tayong maglokohan sa part na to. By now, dapat sanay ka na kung paano yung wordings ng nanay mo. Mahilig nanay ka magpalayas. Alam nyo na yan eh. Mhm. Hindi na para isumbong mo sa akin yan. I mean, these are the things that you've heard from your mom many times over nung lumalaki ka. Doesn't mean they're true. It just means that it's an expression of frustration. I'm not saying tama yung nanay mo, but kumbaga these are expression of frustration ng mga magulang natin. It doesn't always have to be right and to be accurate and to be true. She doesn't always have to mean that. Yeah. Ano ng mga nanay? Nanay ko ganyan din nung lumalaki ako. Kahit tantanin kita ng pinong-pino! Ano na nanay ko. Hindi mo niya gagawin yon. But sometimes, no, lalo yung mga old schoolers natin ng mga magulang, they will have to say it in such a way for us to grasp exactly what they meant, no? Yeah. I'm not saying tama. Hindi ko sinasabing tama. I'm just saying hindi na para sa maimo ng loob yung part na yan because your mom has proven more, diba, to you and to your sisters to even consider na miniminya yung part na yan. But be it as it may, diba, kung sakaling totoo man, diba, benefit of the Doubt. Hindi, daw. Hindi doubt, daw. Benefit of the daw yun eh, diba? Hindi daw minimi. I guess it's just timely that you start finding your own identity. Yes. Wag mo na lang i-require yung kanina sabi mo kasi, di ba nag-sorry naman ako? Ako din dapat makatanggap ng sorry. Wag mo na lang i-require yun. Mom, our moms, our dads, di ba, will say sorry to us in weird ways. Not verbally. Alam mo yan. Diyos ko naman, 29 years old ka ng anak niyan eh. Wag mo na lokohin sarili mo na your mom will go to you and say, sorry. No, your mom will not do that. Wait, excuse me. Your mom, when she texted you and said, anak, napaayos ko na yung bahay, that's her way of saying sorry without saying it. Yeah. Huwag mo na akong lokohin, alam mo yun yung sorry niya. That's her reaching out to you. Diba? But you, being na nagtampo ka, kunyari, hindi mo ano yon, hindi mo binibilang, pero alam mo yun na sorry na nanay mo. Charot-charot ka. Again,
I don't have the appetite na pag-awayin kayo. I'm just saying that right now, maybe the best course or the best direction that you go to is that you find your identity. Maybe there will be no other time in the future if you don't do this now. You can have both. You can find your own place, have your own piece of freedom, and go to your mom. Pero hindi ko para palalain to. Opo. Yes, Papa Jack. You were saying? Nagets ko po. Yun po. At least po, nakaano na ako kasi po naguguluhan ako kanina. Wag mo na lang nakuha ko po yung, Yes. nakuha ko po yung, pwede naman po akong maghanap ng, yun po lilipatan ko and then punta-punta po ako sa nanay Of ko. course. Wala po sa utak ko yung kanina. Yeah, pwede naman Kaya, yun. But I'm excited for you. You are 29 years old. I think you haven't tried to be out there and be vulnerable with what the world can throw out at you, di ba? You know, out there is a scary world. Sometimes just being away from the comfort of our own parents, especially moms, it's a scary place. Ako ate, I have not been living under the same roof with my mom for a very long time now. But the mere fact that I can always go to my mom when things are weary, that provides a lot of comfort. So ayoko mawala sa iyan. But then again, you can have your own place. Why not? Why not? Yeah. Thank you, Papa Jack. Good luck sa iyo, Mama. I hope that this episode or phase in your life will provide you so much wisdom. Yes po. No? Thank you. Yeah. I hope it provides you wisdom. I hope it provides you learnings. And most of all, I hope that it provides you a better relationship with your mom. You might not realize it now. One day, tatawanan niyo magnanay ito. Yan din po yung gusto ko. Thank you, Papa Jack. Isipin mo na lang yung mga panahong dinala mo yung nanay mo kung saan-saan. You were not doing it for her. You were doing it for yourself. It's not even for her. It's for yourself. It made you happy. It fulfilled you as a daughter. Yes. Ano mensahe mo sa nanay mo pag marinig niya to? Ano lang. Yun lang. Sana minsan makinig ka rin kung ano Stop. talaga. Ulitin natin. Yes ka na yes sa akin, manunumbat ka sa mensahe mo. Hindi naman po kasi Okay. nag-guess ko naman po. Sige. Opo. Parang Yeah. wala. Yun lang. Asan Opo. ba yung ano ko dito? Teka. Okay, sige. Papa. Ulit! Opo. Yun lang. Ingatan mo lagi yung sarili mo, ma. Kasi, ikaw yung weakness ko and parang hindi ko kasi kaya ng yung may mag-isip ka ng matindi about sa akin. So, sana lagi mo ingatan yung sarili mo and sana maintindihan mo one day yung decision ko and magkaayos tayo. Kasi wala naman din akong ibang nais. Parang hindi ko yata kaya na magkagalit tayo ng matagal. Ilang araw pa lang pero parang hindi ka rin talaga nawawala sa isip ko. Nalilibang ako pero naiisip pa rin kita. Yun. And of course, sa bunso, sobrang love kita. Lang po.
Are you okay? Yeah, yes po. Okay. Malapit muna ako masinghot, ha? Sorry na, Papa Jack. I'm so emotional. I know. Very, very, very Sorry. understandable. Yes po. Okay. Before I let you go tonight, I want to tell you something. Bonus na ito. Mhm. Very subjective, but I'm sure you'll agree. Kasi nanggaling sa ito ngayon. Inaantay ko nga manggaling sa'yo. Opo. Alam mo, ito yung sumpa ng pagiging bunso eh. You will Opo. always be regarded as something different comparing sa mga nakakatandang kapatid mo. Hindi dahil walang tiwala sa magulang mo to make your own decisions, but pakiramdam ko lang at some point, ang mga bunso will never grow older sa paningin ng mga magulang, especially to moms. Mhm. Mm. Yeah. Pag bunso kasi, they will always feel like there's a need for them to look after you. Mhm. Okay, that's why I want you to have your own place. Yeah. So that you can show to your mom that you're grown up enough Yes po. to navigate the world. You're grown up enough, diba, to take care of yourself. Mhm. Maayos yung magnanay ito. Again, I don't have the appetite para palalain Yes po. ito. Mhm. Otherwise, I'm doing a disservice to those people na tumatawag sa akin kung ang agenda ko ay i-badmouth yung nanay mo dito ngayon. Will not do Mhm. that. Yes. Yeah. And you will not be happy hearing that from me. Mhm. Yes po. Hindi po ako galit sa kanya. I know. I believe you. Mhm. Yes po. Tsaka nagkakaedad. Minsan humihirap sila kausap. Ayaw nilang tanggapin yan, pero Mhm. totoo yan. Mhm. Yeah. Maraming mababadrip sa akin, pero totoo. Yes. Di ba? Totoo. Totoo. Hello po sa mga magbablock sa akin, ha? Well, you'll get, you're going to one day look back to what happened Mhm. at tatawanan yung magnanay na lang yun. Mhm. Yes po. Okay? Yeah. Thank you, Papa Jack. Gumaan yung loob ko. Hmm. Naiyak ko na. Well, it will not be the last, I told you. Yeah. Yeah. It's a good step. Marami pa yan. That's what a family does, di ba? Mhm. Yeah. That's part of the dynamics. Yep. Well, good luck po sa'yo, ma'am. Mag-ingat ka palagi. Mhm. Thank you, Papa Jack. Thank you po. Bye-bye. Bye po. Bye-bye.